Good afternoon, Village. Good afternoon po. Pwede niyo po bang tingnan yung katabi po ninyo? Sige po, sabihin niyo sa kanila, magandang hapon. Sige po. Welcome po sa Village. Basahin po natin Romans chapter 1, verse 18 po. Nahayag mula sa langit at ang puot ng Diyos laban sa kalapastanganan at kasamaan ng mga tao, dahil mismo sa kanilang kasamaan, hinahadlangan ng katotohanan. Sapagkat ang maaaring malaman tungkol sa Diyos ay maliwanag dahil ito'y ipinahayag sa kanila ng Diyos. Mula pa ng likhain ng Diyos ang sanlibutan, ang kanyang likas ay hindi nakikita, ang kanyang kapangyarihang walang hanggan at ang kanyang pagka-Diyos ay maliwanag na ipinapahayag ng kanyang ginawa. Doon natin makikita po na yun pong meron hong mali po dun po sa loob po, meron hong inner distortion po na tinatawag sa puso ho natin. Selfishness, entitlement, even bitterness po, that drives sin. Kaya nga ho, sabi ho ni Paul, kaya nga ho, dinescribe niya ho na meron hong inward decay. Yun hong mga tao. At hindi ho niya kaya hong resolbahin ho yun nang sila lamang po, kailangan ho nila ng Diyos. Kaya nga ho, sabi ho niya, the wrath of God is revealed against all ungodliness who suppress the truth. Alam niyo ba, in today's generation po, since karamihan ho sa atin is mga Gen Z. Sino po yung Gen Z ho dito? Meron ho ba? Alam niyo po, yung generation po, Gen Z po, is the most stressed, most anxious, and even the loneliest generation. How ironic po, na connected ho sila sa social medias, ang dami ho nilang followers, ang dami ho mga nagla-likes nagsishare ho ng mga posts ho nila, pero deep inside ho, meron hong loneliness. At yun ho yung problema ho natin ngayon. Yun yung pinalabas ho natin kanina, it's, isang side lang ho yun ng kasamaan ho sa mundo, corruption po. Ang dami ho, kung titingnan ho natin, kung i-assess ho natin, ang dami hong kasamaan ho. Kaya dito ho natin makikita po, in Romans chapter 18 po, it tells us, yun yung pinakaugat po ng problema. Yun yung totoong problema ho dito is, the people are suppressing the truth. Ano po pag sinasabing suppress? Tinatago ho nila yung katotohanan, pero alam niyo ho, minsan, hindi naman ho dahil wala ho tayong alam, pero dahil ho, ayaw lang ho nating sundin ho yung katotohanan na sinasabi ho ng Diyos. Yun ho yung sinasabi ho ng Romans chapter 18, chapter 1 verse 18 po, minsan ho, itinatabi ho natin yun hong katotohanan at inaabuso ho natin yun hong biyaya ho ng Diyos. Minsan ho, ginagamit ho natin yun hong, sinasabi ho natin, ligtas na naman ako ito naman yung sinasabi ng scripture. Kaya, alam niyo ho yun? Mga times na, meron hong mga ganun hong thinking, pero yun ho yung problema Yung totoong problema, yun hong puso ho natin. Tinatabi ho natin ho yung katotohanan, tinaabuso ho natin, yun ang biyaya ho ng Diyos. Pero dito ho natin makikita kung paano gamitin ho ng Diyos, yun hong, meron hong mga correction po na ginagawa ho ang Diyos para ho unti-unti ho tayong baguhin. At sabi nga po, most of us po, alam ho natin, there are times na alam naman ho natin na mali po yung ginagawa ho natin, but still, ginagawa pa rin ho. Halos lahat ho tayo guilty ho dyan. Bakit ho kaya? Minsan ginagawa ho natin yan kasi convenient. Minsan masarap po uso. Mas accepted ho ng mga kabarkada ho natin. Kaya alam niyo ho yun, pinifit ho natin yung sarili ho natin para ho mas maging katanggap-tanggap ho tayo sa iba. Kahit hindi na ho yun yung kalooban ho ng Diyos. Kaya nga po, keep suppressing the truth po. We don't just ignore God. We're replacing Him. We trade the truth for lies. Hindi lang ho natin ini-ignore ho ang Diyos, kundi ho pinapalitan na ho natin ang Diyos. Pinagpapalit na ho natin yun hong katotohanan po dun sa mga kasinungalingan. For our self-indulgence po. Kaya nga po, dito ho natin makikita po yun hong root cause po ng problema po. At kung paano ho natin ginagawa hong
excuse po, yun hong grasya ho ng Diyos. Alam niyo po, based ho sa research po, noong 2022, 71% ng teenagers po, sabi nga ho, feel lonely dahil sa social media, kahit surrounded na ho sila ng mga followers. And then research po noong 2021, ano po, depression and anxiety skyrocketing among young people. No, ang taas ho ng percentage po ng mga nade-depress, mga anxious po ano, at ito ho yung masakit ho eh. Most of the 11 years old po, 11 years old po, exposed na ho sila sa iba't iba hong klase po. Pornography ho eh. Ito ho yan. At alam mo yun ho yung nakaka-alarma ho sa atin. Ano po, kaya nga ho, tiningnan ko ho kanina yun pong reverb. No, Panginoon, salamat po kasi meron hong mga tao po, meron hong mga kabataan po na handa pong magpatuloy po ng lakbayin ho ng church. Naiyak ho ako sa loob kasi ito ho yung panalangin ho natin eh. No, makita ho sa atin po na in this broken world po, meron hong mga tao na lumalakad ho sa kalooban ho ng Diyos at ginagamit ho ng Diyos para ho maging ilaw at asin. Tayo ho yun eh. Kaya nga po, salamat ho sa Diyos dahil ho sa mga buhay ho ng mga kabataan ho na yun. Ano po. At balik ho tayo dito. Ano po. Sabi nga, it's not just an information po. Hindi ho dahil kulang ho sa katotohanan. It is because po, we push truth po aside para makuha yung gusto ho natin. Ano po. Kahit ho nandoon na ho tayo sa toxic relationship po. Tapos pinipili ho natin yon kasi ayaw na ayaw ho nating bitawan eh. Nag-enjoy ho tayo doon pero alam naman ho natin ito yung kalooban ho ng Diyos. Even po dun sa scripture ho, nabanggit ho dito, basahin ko lang po sa inyo, 26 po. Dahil dito hinayaan sila ng Diyos sa mga halay na pagnanasa, ayaw nang makipagtalik ng mga babae sa lalaki at sa halip ay sa kapwa-babae sila nakikipag-ugnayan. Ganon din ang mga lalaki. Ayaw nila makipagtalik sa mga babae at sa kanilang kapwa lalaki sila nauhumaling. Ginagawa nila mga kasuklam-suklam na bagay, kaya't sila'y paparusahan ng nararapat sa kanilang masamang gawa. Dahil ayaw nilang kilalanin ng Diyos, hinayaan sila ng Diyos sa masamang pag-iisip sa mga gawaing kasuklam-suklam. Naging alipin sila ng lahat ng uri ng kasamaan, kabuktutan, kasakiman, masamang pag-iisip, pagkainggit, pagpatay, pagtatalo, pandaraya, at masamang hangarin. Yan ho yung mundo ho natin ngayon. Minsan naisip ho ba natin, paano na lang ho yun ng mga taong ganun? Tinawag ho tayo ng Diyos para ho spread po yung kanyang salita, yung mabuting balita. Kaya nga ho dapat maalarma ho tayo eh. Research ho ito. Ito ho yung mga nakikita ho natin na lagi ho nangyayari. Kaya ho kailangan ho nating umaksyon. Ito na ho yung time po na we must live po by design, not by default. Tinawag ho tayo ng Diyos para ho ipangaralo ang kanyang salita. Ano ho yung ginagawa ho natin? Mga kabataan, mga magulang, and even young adults po, tayo. Nakita na ho natin yun hong kasamaan ho na meron ho itong mundong ito. Ano ho yung ginagawa ho natin? Hindi ho tayo naging tagasunod ho ng Panginoong Sus nang wala-wala lang. Hindi ho siya Hindi ho siya title eh. Na ididikit ho ninyo sa pangalan ho ninyo. Hindi ho yun ganun eh. Meron ho yung kalaki po na misyon. Kamusta ho tayo? Yun yung tanong eh, kamusta ho tayo? Kamusta po yung buhay ho na meron ho tayo? Ito ho yung sinasabi ho ng Panginoon eh. At sabi ho ni Dietrich Bonhoeffer po, ang tawag daw po dun ho sa mga nagsasabi po na may grasya naman ng Diyos, kaya gagawin ko na to, meron namang, pwede namang bumawi, Christian naman na ako, kaya safe na ako. Alam niyo daw yung tawag ho doon sa mga ganun hong, saying, po ay cheap grace. Grace without discipleship, grace without repentance. Ito yung mga, tao po na ng mga, hindi ho kalooban ho ng Diyos, na hindi ho talaga ho nagre-repent. Wala hong totoong pagbabago ho sa loob. Kaya ho, may mga times po na ang Diyos kumikilos para ho tayo ay ayusin. May mga times po, hindi naman ho natin sinasabi po na lagi ho tayong okay eh. Pero may mga times po na inaayos ho tayo ng Diyos.
At inaalay niya po ang kanya iniaalay niya ho tayo dun sa kanya hong kalooban. No? There are times po na dinidisiplina ho tayo ng Diyos at ang pagdidisiplina ho ng Diyos madalas ho masakit. Para i-punish ho tayo, pero para ho i-transform ho tayo. Yun ho yung biyaya ho ng Diyos eh. Ganyan ho tayo kamahal ho ng Diyos. Kaya nga po, sa mga oras pong ito, tanong ho natin sa sarili ho natin, kamusta na ba ako? Kamusta na ba yung pananampalataya ko sa Panginoon? Kamusta na ba ako bilang tao, bilang kabataan, bilang magulang, bilang isang asawa po, Am I using grace po as an excuse? Or am I welcoming discipline? O nire-reject ho natin? Yun ho yun eh. Totoo po na meron hong wrath po ang Diyos. God's wrath is real po. And His grace is greater. His discipline is love. Kaya wag ho nating suppress ang katotohanan. And stop abusing grace. Start embracing this. God's wrath is real, but so is His mercy. If we repent and trust in Jesus, His grace will not only forgive us, but transform us. Okay, so magandang hapon po sa ating lahat. Good afternoon po. Sabi po sa Romans, okay, so nung nakaraang linggo, nakita ho natin kung gaano kalinaw ang itinuro sa atin ni Pastor Walter, na ang kabutihan, ang righteousness na meron po tayo, ay hindi ho yan galing sa atin. Wala tayong ginawa dyan. Ang kabutihan na meron po tayo, bakit po tayo mabuti ngayon sa harapan ng Diyos? Hindi yan ho dahil wala tayong kasalanan, ganito yung ginagawa natin. Hindi po. Yan po ay nanggaling sa Panginoon. Naunawaan po natin, kaya tayo naging mabuti sa harapan ng Diyos dahil po sa Panginoon. Wala pong makapagmamalaki sa atin na dahil sa ating sariling gawa. Naunawaan po natin, at ngayon pong hapon, gusto ko pong ituloy lang po, pag-usapan po natin. Ang title po ng ating pag-aaralan is The Wrath of God. Okay? Grabe, no? Dito ho natin makikita, sabihin natin, wrath. Hindi daga, ha? Yung galit at puot ng Diyos. Para po sa sangkatauhan. Okay, Romans 1, verse 18. Basahin lang po natin. Nahahayag mula sa langit ang puot ng Diyos laban sa lahat ng kalapastangan at kasamaan ng mga taong dahil mismo sa kanilang kasamaan ay hinahadlangan ang katotohanan. Ito yung tinuturo ni Pastor Raymart. They are suppressing the truth. Hinahadlangan po nila. Hindi dahil hindi nila kilala ang Diyos, hindi dahil hindi nila alam ang salita ng Panginoon, hindi yun eh. Ayaw lang talaga nila. Naunawaan po natin, sabi diyan, sapagkat ang maaaring malaman tungkol sa Diyos ay maliwanag dahil iyon ay pinahayag sa kanila ng Diyos. So dito natin makikita, sabi ng Panginoon, paano nyo masasabi na hindi nyo alam ang katotohanan? Tumingin ka lang sa kabundukan, tumingin ka lang sa nilikha ng Diyos, makikita mo na merong Diyos. Naunawaan po natin, diba? Sa atin pa lang, pag tinignan natin, diba yung fingerprints natin, walang magkakapareho. Doon mo palang makikita, grabe yung lumikha. Hindi ito kaya ng tao. Meron yung isang makapangyarihan na gumawa sa atin. Doon palang makikita mo na meron yung Diyos. Diba? Naunawaan po natin, tumingin ka lang sa langit paggabi. Huwag na gabi, kahit araw. Diba? Makita mo lang yung, diba every night, pag nasa dagat kami, gusto ko pong tingnan yung mga bituin. Doon pa lang, nagsasabi na meron yung Panginoon. Naunawaan po natin, kaya walang makapagsasabi sa atin na hindi ho natin alam ang katotohanan patungkol sa Diyos na meron yung Diyos. Sabi ho dito,
sapagkat ang maaaring malaman tungkol sa Diyos ay maliwanag dahil iyon ay ipinapahayag sa kanila ng Diyos. Mula pa nang likhain ng Diyos ang sanlibutan, ang kanyang likas na hindi nakikita ay kanyang kapangyarihang walang hanggan at ang kanyang pagka-Diyos ay maliwanag na inihahayag ng kanyang mga ginawa. Diba? Yung minsan nga po, di ba lumabas ka lang po sa bahay mo, tapos yung pagdampi ng hangin sa mukha mo, nagsasabi ho yan na meron ho. Diba? Naunawaan po natin. Grabe ho, no? Kaya makita ho natin, kaya wala na silang maidadahilan pa. Okay, sa atin, sa totoo lang, pagdating ho sa pag-alam ng katotohanan ho, nagsalita ng Diyos, wala na tayong dahilan. Hindi na ho tayo nakatira sa kuweba. Nasa age na ho na tayo na talagang very accessible pagdating ho sa salita ho ng Diyos. Mag-open ka lang ho ng iyong tablet, ng iyong phone. Meron hong salita ho ng Diyos. May Bible kang madadownload. Manood ka ng TV. Meron hong nagtuturo patungkol ho sa katotohanan ng salita ng Diyos. Kaya walang makapagsasabi sa atin na hindi ho natin alam ang patungkol ho sa katotohanan. Kaya sabi ho ng Panginoon, wala na kayong maidadahilan pa. Okay? Kahit na alam nilang may Diyos, siya'y hindi nila pinarangalan bilang Diyos. Ito yung nakakalungkot sa atin eh. The question for us this afternoon, are you glorifying God in your life? Nag-glorify mo ba ang Diyos sa buhay mo? Sa lahat ng ginagawa mo ngayon, nag-glorify ba ang Panginoon? Yun ho yung tanong eh. Diba? Kamusta ho tayo? Kamusta ho ang bawat isa ho sa atin? Pag tinanong ho tayo, ito ho sabi niya, itong nakakalungkot sabi ng Panginoon. Kahit na alam nilang may Diyos, siya'y hindi nila pinararangalan bilang Diyos. Ni pinasasalamatan man lang. Do you acknowledge God in your life? Sa pag-aaral mo, do you acknowledge God? Sa pamilya mo, do you acknowledge God? Lord, kung wala ka, wala po ako. Yun po yung tanong ho sa atin eh. Lord, kung wala po kayo, wala po akong magagawa, Panginoon. It is not by might, but by your Spirit only, Panginoon. Nakikita ho ba natin yan? Ito ho yung problema ho, na nakikita ho ng Diyos sa mga tao. Sabi niya, pakinggan ho natin. Sa halip, naghaka-haka sila ng mga bagay na walang kabuluhan, kaya't nagdilim ang hangal nilang pag-iisip. Sila'y nagmamarunong, ngunit lumitaw na sila'y mga hangal. Tinalikuran nila ang kaluwalhatian ng Diyos na walang kamatayan at ang sinamba nila ay mga larawan. Pakinggan ho nating mabuti. Ang sinamba nila ay mga larawan ng mga taong may kamatayan, ng mga ibon, ng mga hayop, ng may apat na paa, at ng mga hayop na gumagapang. Okay? Minsan sasabihin natin, hindi naman ako sumasamba sa ibon. Hindi naman ako sumasamba sa puno. Ganyan tayo, di ba? Hindi ako yan. Hindi ko naman ginagawa yan eh. Diba? Hindi ho tayo sumasamba sa mga larawan. Dahil sabi ho ng Panginoon sa Exodus 20, di ba, huwag kayong magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Huwag kayong magkakaroon ng mga imay, mga larawan. Napakalinaw po niyan. Pero ho, may mga gumagawa po niyan at galit po ang Diyos dyan. Sabi ho ng Panginoon, hindi niyo ako pinaparangalan. Okay. Sasabihin ho natin, sabi niya, ng mga hayop na may apat na paa, ng mga hayop na gumagapang. Hindi naman kami gumagawa niyan eh. Okay, hindi kayo gumagawa niyan. Pero ang tanong, who is the number one in your heart right now? Panginoon ba? Pagising mo sa umaga, sino pong iniisip mo? Bago ka matulog sa gabi, sinong iniisip mo? Diba yun eh? Idol ho yan. Lahat ho ng pumapalit sa Panginoon para maging number one sa puso ho natin, lahat ho yan. Idol at ayaw ho ng Diyos, ng Diyos-Diyosan. Naunawaan po natin, diba?
Yung wala ka nang inisip kundi yung trabaho mo na parang feeling mo kapag hindi ka nagtrabaho, pag hindi ka nagsumikap, okay naman yan eh. Parang wala nang mangyayari sa'yo. Nakakalimutan mo na mayroon hong Diyos na makapangyarihan na kaya kang pakainin. Diba ho? Unahin mo lamang po siya. You know yun eh. Kaya po kamusta ho tayo? Kaya tingnan ho natin. Akala ho natin, tingin ho kayo sa akin. Ang galit ho ng Diyos, it is not future tense. Hindi ho yan mangyayari ho. Pag nagkaroon na ng judgment, hindi. Pag sinabi ho, ang tinuturo po ditong galit ng Diyos, it is happening right now. It is present tense. Bakit ho galit ang Diyos sa kasalanan? Because He is holy. Sabihin mo nga sa katabi mo, banal ang Diyos. He is just. Makatarungan ho ang Panginoon. Naunawaan ho natin. Akala ho natin, pag-alagala tayo, pangiti-ngiti pa tayo, paglakad-lakad ho tayo dyan. Hanggat wala ho tayong pananampalataya sa totoong Jesus ng Biblia, ang galit at puot ng Diyos ay hindi ho nawawala ho sa atin. Naunawaan ho natin, kaya sabi niya, kahit hinayaan na sila ng Diyos sa kanilang maruruming pagnanasa hanggang sa hindi na nila mapigil ang paggawa ng kahalayan sa isa't isa. Ang katotohanan tungkol sa Diyos ay tinalikuran at pinalitan nila ng kasinungalingan. Sinamba nila at pinaglikuran ang mga nilikha sa halip na ang lumikha na siyang dapat papurihan magpakailanman. Yan ho tayo eh. Diba? Sinasamba mo ho yung nilikha, hindi ho yung lumikha. Tingnan mo yung katabi mo. Dahil mahal na mahal mo, sinasamba mo na yan eh. Diba? Wala ka nang ibang nasa isip kundi siya. Okay? Naaapektuhan na yung relasyon natin sa Panginoon. Huwag ho natin kalimutan, this is vertical. Ito ho yung relasyon ho natin sa Panginoon. Kayo ng Panginoon yan. Kamusta ho yung relasyon nyo ng Panginoon? And this is horizontal. Yung horizontal naman, ito po yung pakikipag-relate mo sa kapwa mo. Bilang mananampalataya, bilang nakakilala sa Panginoon, how do you relate? Paano mo itrato yung kapwa mo? Makikita ho yan sa atin. Okay, tingnan ho natin. Sabi niya, ang katotohanan tungkol sa Diyos ay tinilikuran at pinalitan nila ng kasinungalingan. Sinamba nila at pinaglingkuran ang mga nilikha sa halip na ang lumikha na siyang dapat papurihan magpakailanman. Dahil dito, hinayaan sila ng Diyos sa mahahalay na pagnanasa. Ayaw na makipagtalik ng babae sa lalaki. Grabe, no? Nangyayari yan eh. Taho ng mga babae sa lalaki, gusto nila kapwa babae. Nangyayari ho yan. Pero tandaan ho natin, sabi ho ng Diyos, galit siya sa kasalanan. At ang pakikipagrelasyon sa kapwa babae, pakikipagrelasyon sa kapwa lalaki, kasalanan po yan. And ayaw ho yan ng Diyos. Kung nagagawa ho natin yan, this is the time to surrender our lives to God. Kasi ang Diyos na sinasamba ho natin ay banal. Remember that. Our God is holy. Ayaw niya ho ng kasalanan. Hindi ho siya galit sa tao. Galit ho siya sa ginagawa ho ng tao na mali. Naunawaan ho natin, sabi ho dyan, ganun din ang mga lalaki, ayaw na nilang makipagtalik sa mga babae sa kanilang kapwa lalaki, sila nahuhumaling. Nangyayari ho yan ngayon. Ang dami hong gumagawa niyan. At nakakalungkot. Diba? Pinuflaunt ho nila yung mga karelasyon nilang lalaki, piniflex ho nila, they are so proud. And yet, hindi ho nila alam yung galit at puot ng Diyos sa kasalanan ginagawa nila ay anto doon. Naunawaan ho natin? Kaya po, kamusta ho tayo? Diba? Sabi dyan, pakinggan ho nating mabuti. Ginagawa nila ang mga suklam-suklam na bagay, kaya't sila'y parurusahan ng nararapat sa kanilang masasamang gawa. Church, tingin ho kayo sa akin. Lahat, sa bawat kasalanan na ginagawa ninyo at hindi kalooban ng Diyos, may kaakibat ho yan na consequence. Dahil po makatarungan ho ang Diyos eh. Makakaranas ho talaga tayo ng pagdidisiplina. Makatarungan ho ang Diyos eh. Naunawaan ho natin. Kaya ho, sa
makikita ho natin yung bagay na yan. Okay, sabi niya, dahil ayaw nilang kilalanin ng Diyos, hinayaan sila ng Diyos sa masasamang pag-iisip at sa mga gawain kasuklam-suklam. Naging alipin sila ng lahat ng uri ng kasamaan, kabuktutan, kasakiman, masasamang isip, pagkainggit, pagpatay, wala naman sigurong pumapatay, pagtatalo, pandaraya, at masamang hangarin. Okay. Ayun yung ayaw ng Diyos eh. Sila'y naging mahihilig sa chismis. Tingnan yung katabi nyo. Ano ba? Uy, may sasabihin ako sa iyo, sa'yo lang ako mag-o-open. Huwag mo sasabihin sa iba. Okay. So, nag-open. Yung pinag-open, uy, bago mag-prayer meeting, naman, uy, may sasabihin ako sa iyo. Alam mo ba kung bakit wag, hindi na tumatayo sa music team. Wag mo sasabihin, sa'yo ko lang sasabihin. Diba? Hanggang ganun din yung sinabi doon sa, matanda man ang life group bago mag-umpisa magturo. Nagchismisan muna. Mga ganyan Unawaan po natin, sabi dyan, sila'y naging mahihilig sa chismis. Chismis po, hindi ho yan kalooban ng Panginoon. Sabihin mo sa katabi mo, ang chismis hindi kalooban ng Diyos. Okay. Sige. Natutuwa po ang ating mga bisita. Okay. Ang chismis hindi ho yan kalooban ng Diyos. Ayaw ho ng Diyos dyan. Galit ho ang Diyos. Kaya kung tayo chismosa, itigil na ho natin. Sabihin mo sa katabi mo, itigil mo na yan. Kasi ayaw ng Diyos. Diba? Sabi dyan, sila'y naging mahihilig sa chismis, mapanirang puri. Alam niyo naman ho yan, sisiraan mo ho ang kapwa mo na wala hong basehan. Unawaan po natin, ayaw po ng Diyos yan. Okay, nasusuklam sa Diyos, walang pakundangan, mapagmataas, mayayabang. Kaya pala si Marcelo, hinumble down. Joke lang. Joke lang. Okay, tingnan mo yung katabi mo. Sabihin mo sa katabi mo, ayaw ng Diyos ng mayabang. Okay, mapagkatha ng kasamaan, tandaan ho natin, sabi ho dyan, mapagkatha ng kasamaan at suwail sa next. Gusto kong mabasa yung lahat. Sige, banggitin nyo ng mabuti. Suwail sa okay, asan ang next? Sabi ho dyan, ayaw ng Diyos ayaw ng Diyos sa gumagawa, ay ayaw ng Diyos sa swail sa magulang. Mga next ho natin, pamini-ministry pa kayo. Pagdating dito sa church, lahat ng pastor sinusunod ninyo, mga leaders ninyo, kumakapo at opo. Pagdating sa bahay sa magulang, kamusta? Paano nyo ho sila tinatrato bilang magulang? Sabi ho dyan, sila'y naging mga hangal, mga taksil, mga walang puso, at di marunong lumingap sa kapwa. Sabi po, Christians, sabi dyan, hindi marunong lumingap sa kapwa, mga walang puso. Napapanood nyo ba yun? Parang naging trending yon. Paano ho tayo, especially paano natin tinatrato yung mga taong wala ho silang maibibigay na maibabalik na kabutihan sa ginawa ho nating kabutihan sa kanila. Yun ho yung tanong ho sa atin eh. Nagkaroon ho sila ng handaan sa bahay. Dumating ho ang mga mayor, ang mga kapitan. Sabi ho nung may-ari ho ng bahay, ilabas ang mga lechon, ilabas ang mga salad. Nilabas ho lahat. Nung nakaalis na at ang mga bisita ho ay mga kapitbahay na lang sa tabi ho nila, ipasok ang mga lechon, ipasok ang mga salad para lang yan sa mga VIP. Ganyan ho ba tayo? Diba? Pag VIP ang bisita, yung pinaka-special ang ilalabas ho natin. Pero pag mga normal lang, tama na sa kanila ang paper plate na may dahon ng saging. Yan. Okay? So sabi ho dyan, nalalaman nila ang utos ng Diyos na dapat mamatay ang mga gumagawa nito. Grabe, no? Ganun katindi ang galit ng Diyos sa kasalanan. Church, ang galit ho ng Diyos pagdating, ang puot at galit ho ng Diyos sa kasalanan ay hindi ho basta-basta. Unawaan po natin,
Dito nga po, nalalaman nila na ang utos ng Diyos na dapat mamatay ang mga gumagawa nito. Ngunit patuloy sila sa paggawa nito at natutuwa pang makita ng iba na ginagawa nila. Ano ho? At natutuwa pang makita nila ang iba ay gumagawa rin ng ganon. So, kamusta po tayo? Ano po? Okay? Ito ho yung problema, church. Ito yung problema na kailangan po nating iluhod, idulog ho sa Panginoon. Hindi naman ho, ito ho yung puso, yung problema diba? Sabi ko nga sa inyo, hindi naman ho, dahil hindi nila alam ang salita ng Diyos Ito ho yung nakakalungkot. Sasabihin nila, kilala nila ang Diyos, nananampalataya ako sa Diyos. Pero, ang tanong, kamusta ho tayo? Okay? Kaya ho sabi dyan, verse 21 to 23. Tingin lang po natin. Kahit na kilala nila ang Diyos. Okay, ang linaw Maraming tao kilala ang Diyos. Siya hindi nila pinararangalan bilang Diyos. Ito ang problema. Kilala ho nila ang Diyos, pero hindi ho nila pinararangalan bilang Diyos. Kamusta po tayo? Kamusta ho yung paggalang ho natin sa Panginoon? Kamusta ho yung reverence ho natin sa Diyos? Yan ho tayo Sabi dyan, ni pinasasalamatan man lang. Ito ho yung sinasabi ko ho kanina. Diba? They knew God, but they refused to honor Him. Kaya po ang tanong ko, napaparangalan ba ang Panginoon sa buhay natin? Kamusta ka? Remember that wala ho tayong maitatago sa harapan ho ng Diyos. Sabihin mo sa katabi mo, wala kang maitatago sa harapan ho ng Diyos. Wala ho tayong maitatago sa harapan ho ng Diyos. Lahat ng ginagawa ho natin ay hayag sa harapan ho ng Panginoon. Kaya po ang tanong ho sa atin, napaparangalan ba ang Panginoon sa buhay po natin? Lumalakad ka ba ng diretsyo bilang tinawag at iniligtas ho ng Panginoon bilang mananampalataya ho ng Panginoon? Okay? Yun ho yung tanong ho sa atin Kamusta ho tayo? Christians, look at me. Present ka sa lahat ng gatherings ho ng church. Present ka sa reverb. Present ka sa prayer meeting, mountain soar, wide awake, lahat na ho ng prayer gatherings, present ka. Pero hindi mo kayang patawarin ang taong nakasakit sa iyo. Do you think mapaparangalan ang Panginoon sa bagay na gano'n? Di ba sabi ho ng Panginoon, bago ka maghandog sa akin, kung mayroon kang nakasamaan ng loob, kung galit ka sa iyong kapatid, kalimutan mo muna ang paghahandog. Pumunta ka sa iyong kapatid at makipag-ayos ka. Yan ho tayo Naunawaan ho natin, church, kamusta? Andito ka every Sunday. Ang nakakalungkot ho sa atin, Pag-uwi mo ng bahay, ang tanong ay, pag wala ka na sa church, ang tanong ay, ikaw ba ay talagang binago ho ng Diyos? Kasi kayo na lang ng Panginoon yan Wala na hong nakakakita sa inyo Kamusta po tayo? Ito ang sinasabi ho ng Panginoon, wag ho hindi niyong kalimutan. Gusto ko lang makita ho ninyo na ang galit at puot ng Diyos ay hindi, ngayon yan Present tense ho yan. Kung tayo pakinggan ho natin mabuti. Kung tayo po, sinasabi ho nating mananampalataya ho tayo at patuloy tayong namumuhay sa pagkakasala, sa paggawa ng hindi kalooban ng Diyos. Wag ho ninyong kalimutan, galit ho ang Diyos sa mga sa mga ginagawa ho nating hindi niya kalooban. At may consequence ho yan. Dahil ang Diyos ay makatarungan. Akala niyo lang ho wala. Patakot ho tayo doon. Gusto ko makita ho natin. Sabi niya, sa tigas ng ulo nila, sabi niya ganun, binigay ko na sila, hinayaan ko na sila. Yan ho tayo Kamusta po ang bawat isa ho sa atin? Ganda ho nung hindi ko makalimutan hindi ko nakakalimutan hanggang ngayon yung ginawa ho ng Panginoon sa krus. Yung moment na galit at puot ang Diyos ho sa atin dahil sa kasalanan po. Diba? Di ba, imbis na ho tayo ho yung nasa krus tayo ho yung nakapako doon. Kinuha po ng Panginoon Ginawa ho ng Panginoon para sa atin.
Imbis na tayo ho yung mamatay ho dun sa krus, ang Panginoong Jesus po ang gumawa nun para sa atin. Ganun ho tayo kamahal ho ng Diyos. Kaya po, kamusta ho tayo? Tingin ho kayo sa akin, ano ho pagtugon ang gagawin po ninyo sa ginawa ho ng Panginoong Jesus para sa atin sa krus? Yun ho yun eh. Remember the old rugged cross? Ano po? Every time ho na, hindi naman ho ako perfect eh. Hindi naman ho ako laging malakas. Every time ho na matetempt ho ako na, sa mga bagay na hindi kalooban ng Diyos, papaalala lang sa akin ng Panginoon, anak, tinapos ko na yan. Ginawa ko na yan para sa'yo. Binigyan na kita ng bagong buhay. Hindi na ikaw yan. Ang buhay na meron ka ngayon ay buhay na bigay na po ng Panginoon. Buhay po na mabuti na sa harapan mo ng Diyos dahil sa Panginoong Jesus. Kaya po sana ang pagtugon po natin, talikuran po natin ang kasalanan kasi ayaw po ng Diyos yan eh. Talikuran po natin ang buhay na hindi po naaayon po sa kalooban po ng Panginoon dahil galit at puot po ang Diyos sa mga bagay na hindi po niya kalooban at sa kasalanan. Naunawaan ho natin. Kaya po, sana ho makita ho natin yan. Ito ang kagandahan po. Kaya ho, ang ganda ho sa mga susunod na pag-aaral po natin, makikita ho natin yung pagmamahal ho ng Diyos sa pamamagitan po ng gospel. Kasi hindi ho dito nagtatapos ang kwento. Tingin ho kayo sa akin. At dito na ho ako magtatapos. Ano po? Hindi po dito nagtatapos ang kwento. Although galit po ang Diyos sa kasalanan po at galit ho ang Diyos sa kasalanan, meron ho siyang binigay ho sa atin. At sana ho makita ho natin yon. Binigay niya ho ang kanyang bugtong na anak para ho sa atin. Doon sa panahon na hindi ho tayo karapat-dapat, doon niya inalay ang kanyang bugtong na anak para po sa atin. Kaya ho ako, naiiyak ho ako. Sana ho nakikita niyo yun, Lord, who am I? Sino ako para pag-alayan ng buhay? Sino ako para tubusin mo ang aking mga kasalanan para maging mabuti ako, mapawalang sala ako sa harapan ng Diyos at ang galit at puot ng Diyos ay mawala sa akin. Yun ho yun eh. Sana ho nakikita ho natin yan at sana ho maging response ho natin. Tingin ho kayo sa akin. Sana ho maging response ho natin sa ginawa ho ng Panginoong Jesus sa krus is surrender. Sabihin nyo nga po, surrender. Sana magkaroon tayo ng isang puso at isang buhay na totoong nakasuko ho sa harapan mo ng Diyos. If you will not fully surrender your life to God, hindi ho natin mararanasan ang totoong pagsamba sa Panginoon. Kailangan ho natin, sabihin ulit natin, surrender. Doon ho natin mapaparangalan ang Panginoon. Kasi every time ho, tayo ho ay lalapit ho at isusuko natin ang buhay sa Panginoon, babalik ho tayo ng Diyos sa katotohanan na, anak, I have given you a new life. I have given you a new name. Binigyan ka na ng Diyos ng bagong pangalan. Hindi na ho pangalan na ibinigay ng mundong ito, kundi pangalan po na galing ho sa pagtubos ho ng Panginoon sa iyo. Naunawaan ho natin. Sabihin mo sa katabi mo, may bago ka ng buhay. Ano nga po yung verse natin nung last Sunday? Gusto ko lang pong ulitin, sobrang linaw. John 3:36 ba yun? Meron ho ba tayo? Gusto ko lang pong ulitin sa atin at gusto ko pong makita ho natin. Ano po? Ang sumasampalataya sa anak. Sino po yung anak? Ang Panginoong Jesus ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi sumusunod sa anak ay hindi magkakaroon ng buhay. Bakit? Sino po yung buhay? Ang Panginoon. Sa halip, ang puot ng Diyos ay mananatili sa Kanya.
This is the word of God. Hindi po kami ang may sabi niyan. Salita po ng Panginoon. Sa halip, ang puot ng Diyos ay mananatili sa Kanya. Sa English po, meron po ba tayo? Whoever believes in the Son has eternal life, but whoever rejects the Son will not see life, for God's wrath remains on them. Kung hindi pa ho tayo naniniwala sa Panginoong Jesus ng Biblia na namatay, inilibing at muling nabuhay, this is the time to surrender our lives to God. At sa atin hong mga Christians, at sa sinasabi ho ninyong kayo nakakilala na at nananampalataya sa Panginoon, lagi po naming inuulit. Ang totoong pananampalataya na ibinigay ho sa atin ng Panginoong Jesus ay hindi po nagtatapos sa pananampalataya lang. Ang pananampalataya po, ang totoong pananampalataya na galing sa Panginoong Jesus ay, mayroon pong bunga. Mayroon pong, pakinggan natin, mayroon pong bunga, may nangyayari pong pagbabago sa buhay po natin. Napaparangalan ba ang Panginoon sa mga bagay na ginagawa mo sa buhay? Paano ho natin tinatrato yung mga taong kasama ho natin? Yun po yung tanong. Kayo po ba ay totoong sumusunod ho sa Panginoon? Kayo po ba ay nasasaktan? Kayo po ba ay namumuhi ho sa kasalanan? Kung hindi pa, this is the time po na magkaroon po tayo ng pagsusuko sa ating mga buhay. Pwede po ba nating awitin yung Lord, I offer my life? Tayo pong lahat ay tumayo. Gusto pong makita po ng bawat isa ang katotohanan po ng puot at galit po ng Diyos sa mga taong wala pa pong pagkakilala, wala pong pananampalataya ho sa Panginoon. At ang puot at galit ho ng Diyos sa mga kasalanan po at sa mga bagay na hindi po niya kalooban. Sana ho makita ho natin ang ating Diyos ay banal, siya po ay makatarungan, kaya po tayo po ay mamuhay po ayon po sa kanyang kalooban, mamuhay ng sumusunod ho sa Panginoon. Kaya po ngayong hapon, let us surrender our lives to God. Suko po natin ang ating buhay po sa Panginoon. Kung nagiging mayabang ka, kung ikaw ay nagiging chismosa, kung naninira ka ng tao, kung tayo ho'y nagkakagusto sa kapwa babae, kung tayo nagkakagusto sa kapwa lalaki, suko natin yan sa Panginoon. Di ho yung kalooban ng Diyos eh. Kung tayo po ay hindi ho natin ginagalang ang Panginoon sa buhay po natin, suko natin sa Diyos. Ayaw ho ng Panginoon yan. Kung ikaw ay isang anak na suwail sa magulang, ayaw ho ng Diyos yan eh. Kailangan ho natin makita na tayo po ay binago na ho ng Panginoon. Tayo po ay may bagong buhay na. Tayo pong lahat ay lumapit ho sa Panginoon. Lumapit ho tayo ng may pagpapakumbaba at aminin po natin sa sarili ho natin, Panginoon, ito na ako. Tayaan po natin na ang pagmamahal at pag-ibig po ng Panginoon ang siyang pumawi ng lahat ng kasalanan na ginagawa po natin. Magkaroon lang po tayo ng isang puso na handa pong umamin po sa harapan po ng Panginoon. Tayo pong lahat ay lumapit po sa Panginoon. Awitin po natin ang awit na ito. All that I am, all that I am, I lay them down before you, oh Lord. All my regrets, all my acclaims, the joy and the pain, I'm making them yours. Think
things yet unseen, wishes and dreams that are yet to come true. All of my heart, all of my praise, my heart and my hands are lifted to you. Lord, I offer my life to you, everything I've been through. Use it for your glory, and Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. All that I am, all that I have, I lay them down before you, oh Lord. All my regrets, all my acclaims, the joy and the pain, I'm making them yours. Things yet past, things yet unseen, wishes and dreams that are yet to come true. All of my hope, all of my praise, my heart and my hands are lifted to you. Lord, I offer my life to you, everything I've been through. Use it for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Lord, I offer my life to you, everything I've been through. Use it for your glory, and Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Tayo po ay manatili lamang po sa presensya po ng Panginoon. Gusto ko pong makita ng bawat isa na ang Panginoon ay banal, He is holy. At gusto pong makita po ng bawat isa na ang lahat ng ginagawa po natin sa harapan po ng Diyos ay hayag. Wala po tayong maililihim sa Kanyang harapan. Hanggang sa kaibuturan ng ating puso ay alam po ng Panginoon. Kaya sa oras na ito, I'm asking everyone, maging totoo po tayo sa harapan po ng Panginoon ngayon. Kung nasa gitna po tayo ng paggawa ng mga bagay na hindi kalooban ng Diyos, na ayaw po ng Panginoon, ang Diyos po ay Diyos na mapagpatawad. Kung ipapahayag po ng ating mga labi ng buong katotohanan ng ating mga kasalanan, siya po ay tapat upang tayo ay patawarin. Kaya sa mga oras na ito, sa harapan po ng Panginoon,
Panginoon. Usapin po natin ang Diyos. Sabihin po natin sa Panginoon, Panginoon, hindi po ako perfect. Kakasala po ako. Ngunit Panginoon, naiintindihan at nauunawaan ko po sa pamamagitan ng iyong salita na ayaw mo ng kasalanan. At ako'y binigyan mo na ng bagong buhay. Tulungan mo ako, Panginoon, na makasunod sa inyo, Panginoon. Mabigyan ka ng karangalan sa aking buhay. Hindi po natin ma-enjoy ang fellowship po natin sa Diyos kung tayo po ay nananatili sa paggawa ng kasalanan. Ang kalapitan po sa Diyos ay hindi po natin mararanasan kung tayo po ay patuloy na gumagawa ng hindi kalooban po ng Panginoon. Why did God give His only begotten Son? Because He wants a fellowship with us. Kaya po sa bawat isa po sa atin, pinapaalala po sa atin ng Panginoon sa oras na ito, anak, I have given you a new life, a new name. Tinubos na kita sa kasalanan. Nawa po talikuran na po natin ang mga bagay na ito. At tayo po ay makasunod po sa Panginoon. Tayo po ay ma-enjoy po natin ang relasyon po natin sa Panginoong Jesus, sa Panginoon po. Aming Amang Banal, nakikita niyo po ang puso ng bawat isa. Nakikita niyo po ang buhay ng bawat isa. Father God, kayo po ang Diyos na mahabagin. Kayo ang Diyos na nagpapatawad. Kayo ang Diyos na mapagmahal, aming Amang Banal. Sa oras na ito, Panginoon, binibigay po namin sa inyo ang aming buhay. Sa oras na ito, binibigay po namin sa inyo, Panginoon, ang aming po kalahat-lahatan. Wala pong ibang maghari sa buhay na ito, sa puso po namin, kundi ikaw lamang, Panginoon. Kaya po ayaw ng tao sa inyo sapagkat ayaw nila, Panginoon, na mayroon pong sinusunod sa kanilang buhay. Ang gusto po nila ay ang kanilang sariling kagustuhan. Ngunit, Panginoon, ikaw ang Diyos na lumikha po sa amin. Nararapat lamang na ikaw, Panginoon, ang sundin po namin, aming Amang Banal. Kaya, Panginoon, samahan niyo po ang bawat isa. Tinataas ko po sa inyo ang kabuuan po ng church, Panginoon, aming Ama. Tulungan mo lamang po ang bawat isa na makasunod po sa inyo. Sa pangalan po ng Panginoong Jesus. Maraming salamat po sa hapong ito. Father God, patuloy niyo po katugunin, katagpuin, Panginoon, ang pangangailangan ng bawat isang naririto. Ano man po ang pangangailangan at dinudulog ng bawat isa. Father God, hayaan po ninyo makita nila ang kadakilaan mo, ang kapangyarihan mo sa kanilang buhay. Maraming salamat po, Panginoon. Napakabuti po ninyo. Sa iyo po ang lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat, lahat po ng pagdakila sa inyo lamang sa pangalan po ng Panginoong Jesus.